Good morning, guys. Ay, mangimuta muna tayo mga kaisla. Oras dito is 8:22 ng umaga. Kagigising ko lang, no? Dahil nga, dito naman tayo sa bahay. Di pa tayo nakabalik sa trabaho. So, nood muna tayo ng movie. So, gabi na tayo natutulog. Ayan, maulan ngayon. So, ito yung dating pinakaayaw ko pag naulan kasi mukhang malungkot siya. Malungkot kasi wala nga marinig na ingay dito. Oh, yung ko. Pero okay naman kasi naulan na siya para diligan yung mga halaman. Kawawa naman yung mga halaman eh. Walang dilig-dilig, lalo na ako. Natutuyot ng mga halaman ko dahil nga hirap din ako lumakad. May injury pa yung paa ko. Ay, pakita ko sa inyo umuulan sa labas. Dali lang. Yan guys, sa labasan dito ko sa bintana. Yan yung sa gate ko na yan, yung doon, ay maloko na pusa. Iwan ko ba, bakit niya kinakay ka yan dyan? Tingnan mo. Yan siya. Iwan ko ba kung anong kinakay ka niya dyan sa gilid. Tinatakpan ko na nga yan ng dalawang hollow blocks na maliliit para hindi yan nakakaykay. Yan, iwan ko ba? Yan ang maulan siya. Yan yung flowers ko din sa labas, diba? Matahimik. Dito lang ako sa loob. Tsaka binuksan ko yung mga hangin. Ito yung pagkain ko ngayon. Habang nakaupo ko dyan, itong pagkain ko, oatmeal. Yan. Itong turmeric tea ko. Yan. Ito, mayroon din akong tinapay. At ito yung palaman ko na peanut butter. Yan. Kasi guys, alam mo, hindi ako makapunta-punta sa kusina. Kaya pag nagutom ako at ng oras na tag-inom ng gamot, may kutkut din ako, may kakainin ako agad. Ayan, dali lang ha. Ayan, nandala ko na dito yung mga tinapay ko, mga palaman ko. May tubig na rin ako. Kasi pag uminom ako ng gamot, meron akong kakainin kasi matapang yung gamot eh. Kaya kailangan ko kumain. Ayan. Pero mas okay na ngayon yung aking sugat dahil nga hindi na masyado namamaga. Kailangan lang po natin ilakad-lakad pero masakit pa yung heels niya. Yung pinakatakong niya dito. Yun kasi yung tama niya, yung sa gilid dito ng heel, ng takong, yung sa batas-taas, kung tigil ganun talaga siya. Ang laki niya. Pero sabi ng doktor, okay na daw siya. Kaya sabi niya kailangan ng panahon pa. Pero yung manager ko, yung trabaho ko, ginagawa na ako ng ruta. Yung schedule ba, napapasok na ako. Ay, makulit. Sabi nga ng nurse sa akin, ay nako, sabi niya importante ang buhay sa trabaho. Kasi yung buhay natin, isa lang yun. Pagka wala ka ng buhay, di wala ka ng trabaho. Kaya sabi niya, importante ang magpapagaling muna sa kanang trabaho. Kasi yung trabaho, marami yan eh. Marami dyan, sabi. Kaya, tama naman. Pero kasi, trabaho, kailangan, parang minomonitor ka ba? Kasi, syempre, kailangan, magsasubmit ka rin ng medical every week. Ay, nako, Diyos ko. Ang mahal pa naman pag kumingi ka noon. Ang mahal pa check up dito sa doktor. Konting check up lang, 75 pounds na. Malaki na rin na yun sa Pilipinas. Check up lang dito. Kaya sabi ko sa manager ko nung pinasa ko yung medical ko na 2 weeks ang stay home ko. Sabi ko, dyan lang ako sa cashier, uupo. Kasi wala kami upuan sa cashier eh. Iwan ko ba dun? Wala kami upuan, nakatayo lang. So, kailangan ko ng upuan para hindi maalay. Hindi ba masakit maalay-alay yung isang paa na yung isa lang yung tumatayo, yung isa yung hindi gaano. Kailangan ko umupo.
Kaya pag umupo, walang problema sa akin. Kaya, tatawag na lang ako ng assistant pagka kailangan ko ng mga bagay-bagay like sigarilyo or mga lotteries na wala sa side ko. Yun. Kasi mga customer, kasi kung minsan, ito kailangan ko dito sa side ito. Itong kailangan ko, naku po, kailangan mo pa dun tumakbo. Ay, konti na, hindi na siya gaano mamamaga. Tsaka konting, continue na lang yung gamot niya para okay na siya. Kailangan ko siya exercise, parang lumiliit na nga yung isang paa ko. Kasi hindi ko siya nilalakad Ay, naku po. Kaya, tara kain tayo. Itong almusal ko, oatmeal ni siya. Nilagyan ko siya ng, what do you call that one? Yung, hindi siya gatas parang creamy siya na milk. Tapos, yun, may tea ako. At, nilagyan ko pala siya ng black seeds. Tara, kain tayo. Thank you, Lord. Inom pa ako ng gamot. Ang problema ko pag nag-ulan, no? Tapos, ang paa ko hindi pa magaling. Naku, Ginoo ko. Wala pa ako sasakyan. Naku, hirap. Dapat gumaling ng paa ko. Kaya bibili na naman ako ng raincoat. Hindi ako mabasa. Kailangan mag-agahan ko. Kasi, kailangan ko sumakay ng bus. Kung lalakarin ko, dagat na kasi yun dagat na kasi yung sa highway, malakas ang hangin doon kapag, lalo na pag umulan o kaya medyo may bagyo-bagyo, malakas ang hangin doon. Kaya kung sa park ka naman, iikot ka pa doon sa taas, okay lang sana yun kung wala ako injury, yung hindi pa masakit yung paa ko. Okay lang yun. Kung masakit yung paa ko kailangan ko mag-bus. Ay, kailangan ko pumasa na exam. Pero minsan tinatamad ako talaga mag-review. Ayun. Tsaka nalilito pa ako sa mga kali-kali dito. Likod niya ganito, o pasok ka sa ganito, nalilito pa ako. Maliit kasi dito mga kali. As in, maliit talaga. Tapos, may mga parking pins sa labas. Naku, grabe. Kung malaki yung sasakyan mo, kakainin mo talaga yung daanan ng mga tao. So, kung maliit lang siya, kailangan mo siya itama talaga sa maksimong daanan niya. Kasi, kapag hindi mo pwede doon ilalampas doon, kasi daanan yun ng tao. Kaya kailangan nasa tama lang. Kaya mahina lang yung patakbo mo. O minsan pataas pa naman yung pahir sa ganun. Ay, Diyos ko, sobrang hirap. Kaya ako minsan, parang stop ko muna ng hininga ko. Tapos akyat ng sasakyan, pagkatapos liliko, tapos patag na, saka ko, pahinga. Yes, bababa na naman. Mula sa patag, baba na naman. Ang pinaka-okay lang sa akin is, automatic ang dala ko. Kasi kung manual, changing gear ka lagi. Yung pinakamahirap. Kaya, bawat hinto mo, changer gear ka again. Sa number 1 ka na naman, go number 1. Pagtakbo mo, go number 2 ka na naman.
Pagod oy. Dami ka intindihin, may itindihin ka pa sa kalsada, may itindihin ka pa sa signal, itindihin mo pa yung kalsada kung nakatama yung line mo o lumampas ka na ba. Nahirap. Kasi hindi ka naman pwede lumampas sa line, hindi ka man sumubra doon sa wall kasi magasgasan yung sasakyan mo, kailangan tama lang. Tama lang yung at saka hindi pwede doon na lumampas ka rin sa maximum na takbo kasi kailangan kung sa 25 ka lang takbo ka, wag ka bumaba sa 20. Kailangan nasa between ka lang ng 20 or 25 yung takbo mo. Kung lumampas ka naman sa 25 kasi bawat takbo mo kailangan mas yung malinaw yung mata mo, makita mo na nag-change na yung maximum na number na yung takbo niya o nasa 35 na, tumakbo ka na matulin. Yun. Basta ako minsan sinasabi ko na sa tractor ko na 25 na ba or 35, sabi niya lumampas na tayo sa 35 na. Kaya bilisan ko na yun kasi parang kawawa naman kasi yung likod na nag-aantay sa iyo na parang pagong ka. Sabi ko nga doon, bakit naman yung iba hindi naman yun maximum na 25 yung takbo nila. Kaya yan sabi ko, wag na ako magreklamo kasi training pa naman ako yun. At saka hindi dito pwede na hindi ka mag-stop talaga sa line. Kailangan stop ka sa line. Whatever, kahit anong line dyan, basta nasa yellow line ka na stop ka talaga at tumingin ka talaga sa kung saan kung may kasalubong ka o may tatawid, saka ka tumawid. Ganon din yun sa filter na sa box na may ganon. Tingin ka dyan or may tatawid din siya o may magkocross din siya, ganon. Ayun, basta hirap. Tapos mayroon pang isa na tatawid ka, nandiyan ka sa pinaka hills talaga, paahon, tapos ihinto ka, brake ka muna, saka pag brake mo pupunta ka naman doon sa gas, saka ka naman i-on ang brake, ganoon para hindi ka bumalik. Tapos may mirror doon, tingnan mo yung mirror kung may darating na isang sasakyan doon sa side or may kasalubong papuntang side na naman. Kung wala, takbo ka na. Hirap talaga. Si dito ang liit talaga At saka guys, ang mahal dito ng per hour ng driving. Buti nga sa akin may discount konti kasi kilala namin